Welcome to the 11th installment of our Philippine Indigenous Languages Lecture Series, or PILS, for the year 2025. So for those of you who are attending this event for the first time, or this lecture for the first time, just to give you a background of why we're having PILS, this is a year-long series of public lectures organized in solidarity with the International Decade of Indigenous Languages between 2022 and 2032, as declared by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, or UNESCO. By the way, I'm Vinci Santiago, your moderator for today. This event is being recorded and the video will be posted on the official YouTube channel of the UP Department of Linguistics. So para dun sa mga hindi pa naka-follow at naka-subscribe, pwede niyong gawin ngayon yan. We will have an open forum at the end of this lecture, and we request that you keep your questions or queries concise, to the point, and respectful. You may also use the hashtag on social media, hashtag UPLingPils, Ling with double G, for posting your pictures of the event or any additional thoughts, insights, and other engagements on social media platforms. So I'm very pleased to welcome this morning's speaker. Siya po ay si Professor Mary Ann G. Bacolod, PhD. Dr. Bacolod's work focuses on morphosyntax, Philippine lexicography, interlanguage grammar, Filipino and Hiligaynon linguistics, translation studies, the Japanese language, and sociolinguistics. Currently, Ma'am Ann also serves as the Associate Dean for Academic Affairs of the College of Social Sciences and Philosophy. Today, she will talk about the use of Filipino modal expressions in disaster risk communication, a very timely and relevant topic for us today. Let us give Dr. Bacolod a round of applause. Salamat, Vinci. Magandang umaga sa inyong lahat. So, disaster, pero hindi ako contractor. Kaya hindi ko pag-uusapan yun. So, we're talking about modals. So, linguistics, application ng pag-aaral ng linguistics into yung mga napapanahong mga issues. And one of them ay yung disaster. So, before I start, bigyan ko muna kayo ng scenario. So, halimbawa, bumalik si Juan. Naalala niyo si Juan? Okay. Signal number 5, hanggang 5 siya. So, bumalik si Juan. Tapos, nandito tayo ngayon sa wellness at sinabi, ito, kailangang lumabas na ng palmahol ang lahat. Sino sa inyong lalabas agad-agad? Raise your hand. Yung iba, hindi. Okay. Paano kung ito? Dapat lumabas na ng palmahol ang lahat. Sino ang lalabas agad-agad? Kaunti? Okay. Paano ito? Maaaring lumabas na ng palmahol ang lahat. Sino yung lalabas agad-agad? Isa lang? Okay. Sino yung magdadalawang isip pa? Mag-CR muna ako bago ako lumabas. Okay. At panghuli, second to the last, posibleng lumabas na ng palmahol ang lahat. Sino yung agad-agad lalabas? Wala. Sino yung, kain muna dun sa bago lumabas? Or punta muna sa pigeonhole ni teacher para tignan yung grades ko? Wala rin, so walang lalabas. Mukhang walang lalabas ang posible. And pwedeng lumabas na ng palmahol ang lahat. Sino yung agad-agad lalabas? Wala rin. Ayon. Sino yung medyo patagal-tagal pa sa building bago lumabas? Ayon. Sino yung hindi lalabas? So, iba-iba, no? So, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ano yung effect ng modals na to kapag naririnig ninyo sa urgency na kailangan ninyong gawin in times of emergency? Okay? So, umpisahan ko sa objectives ng papel, itong aking pag-aaral. Basically, 3, to analyze, compare, and examine. The first one is to analyze the linguistic nature, function, and characteristics of Filipino modals, and evaluate ano yung role nila sa pag-communicate ng disaster risks. Pangalawa, ano yung mga types of modals na ginagamit
sa bawat disaster na na-experience natin. And paano nag-iiba yung kanilang mga kahulugan based on what disaster type. At pangatlo, ano yung mga information na kino-communicate ng mga modals na to sa panahon o konteksto ng disaster. So ano muna yung modals? What's the concept of modality? So modality, according to Palmer, is referring to the status of the proposition. And according to Sokolova, it's a way of expressing person's attitude, ang attitude ninyo, sa content of the statement, relation ng content of the statement to objective reality, whether yung speaker, pinipili niya na ma-express yung modality para mag-indicate ng action, whether ito ay una, tama o mali, true or false, ito ba ay posible o imposible, ito ba ay obligatory o optional, o ito ba ay desirable or undesirable. Okay? So kanina sa posible, walang gustong lumabas kasi para sa kanila, hindi siguro tama yung information na namin. Okay? So the modal categories, according to Palmer, ay binubuo ng dalawa. Sorry, medyo malabo. So isa is propositional at meron tayong event. No? So sa propositional, sila yung nag-discuss about truth value or factual status of a proposition, while the event talks about potential events. So under propositional, meron kang dalawa, epistemic, tsaka yung evidential. So sa epistemic, ito yung judgment mo about kung totoo ba o hindi. Factual ba yung proposition. And evidential naman, nagbibigay siya ng evidence for its factual status. Minsan quotative, minsan sensory. Okay, sa kung ano yung na-experience natin. And sa event, meron ding dalawa, yung deontic tsaka yung dynamic. Yung deontic, meron siyang external conditioning factors, meaning may external source. So meron dito yung papasok yung obligation, yung permission, while sa dynamic, meron kang internal, usually based on the ng speaker. Conditioning factors, so papasok din yung ability and willingness. Ano ngayon yung discussion on Filipino modals? So sa Filipino modals, sina Shackleton Otanis on the Tagalog Reference Grammar, nagbigay sila ng mga counterpart or equivalent ng Filipino modals into English. At ito yung mga nilista nila. Kasama din yung volition, yung gusto, ibig, nais. And si Maliksi, however, sa kanyang pag-aaral ng grammar ng Filipino, diniscuss niya yung modal verb bilang expressing feelings and opinions on the propositions or statement. At dinivide din sa dalawang categories. Yung isa, uninflectable modal verbs or roots, katulad ng dapat, nararapat, maaari, at pwede. Hindi sila pwede mo inflect. At yung pangalawa, inflectable modal verbs, gusto, nais, ibig, ayaw, kailangan. Kaya merong kinailangan, ginusto, inayawan, etc. forms. Now, dito sa pag-aaral na to, ginamit ko tong functions and classifications na ginawa nila Shackleton Otanis at Maliksi, yung kung saan kinonsider ko yung kailangan as connoting internal necessity or need. Ibig sabihin, based doon sa speaker, sa palagay niya, ano yung necessary. Okay? Dapat connotes external necessity or appropriateness. And maaari and pwede, according kina Shackleton Otanis to, both denote ability, permission, or possibility. Maliban dito, gusto ko rin kasing malaman yung konteksto, yung paggamit nga nitong mga modal sa disaster. Ginamit ko rin yung kina Ziffunan, Hoffman, and Strecker na makikita sa pag-aaral ni Muller ng concept of conversational background. So sa concept of conversational background, papasok yung mga terms na epistemic, normative, teleological, and I'll explain it. Ito sila. Pag sinabing epistemic, yung modal connects the speaker's own perception of its level of certainty to the proposition. Yung normative, it connects the embedded proposition to norms or values. So ano yung madalas, no? Ano yung tanggap?
Teleological, it relates the embedded proposition to an objective in the future. And itong volitive, hindi siya kasama dun sa aking pag-aaral kasi ito yung mga gusto at nais, no? Yung wish ng speaker. Circumstantial background ay binubuo ng dalawa. So kasi meron siyang internal or external circumstances of the realization of an action. So pwedeng restrictive at pwede rin enabling. So we talk about circumstantial restrictive, yung modal, it connects the embedded proposition to restricting conditions, and the enabling, it enable conditions. So mas makikita natin mamaya din sa mga examples. So yung mga pag-aaral sa modals in risk communication, dalawa yung nakita ko talagang medyo pasok, no, doon sa ginagawa ko ng pag-aaral. Yung kay Ojambo and Ojambo, use of modal auxiliary verbs in reporting COVID-19, and you can learn na necessity, norm, and missing knowledge. What modals tell us about crisis response in German? No? So makikita niyo lahat ng pag-aaral nila sa COVID-19. Sa pag-aaral ng UP Department of Linguistics, so far meron tayong 2021, nagkaroon ng disaster dialogues where we analyze multivocal experiences of disaster. So yung ating mga faculty from the Department of Linguistics, nagkaroon ng mga kanya-kanyang mga disaster na inanalyze based on experiences of mismong first-hand, no, ng mga experience ng mga tao at ano yung mga in-express nila, ng mga sinabi nila during the experience nila during that disaster. And meron din yung pinakauna noong 2010, yung ang wika ng disaster. So pinag-usapan din dito yung mga perceptions, no, pagdating sa disaster. Now, yung sa aking pag-aaral, nag-focus lamang ako sa mga online newspapers. No? At ito ay yung mga, yan, PSN, Bandera, RMN, ABS, and GMA, na ang time frame ko ay 2012 to 2022 at 2019 to 2022, kung saan yung COVID na yung medyo doon. Pasasalamat kay Patricia Asuncion, si Ma'am Patricia, kasi siya yung tumulong sa akin sa data, sa pag-gather ng data. No? So yung disaster ay dinivide ko according to kung ano yung common na nakikita natin sa mga online news, typhoon, flood, volcanic eruption, at COVID-19. So the methodology is corpus-guided and gumawa ng semantic analysis and contextual analysis. Balikan ko to. Sa typhoon, meron kaming kinuhang 114 na mga articles and only 62 of them ang medyo gumamit ng modals. No? At nakita na modals doon ay 163. Sa flooding naman, ang articles ay 34 at 57 na modals yung nakita. Sa volcanic eruption, 68 articles, 47 out of the 68 articles, 103 yung nakitang ginamit ng modals. And for the COVID-19, 192 articles, 109 doon ang gumamit ng modals, at 280 yung mga nakitang modals. No? So the total articles na inanalyze ay 252 with 603 total modals na inanalyze dito. Now, ano yung naging result? Ito na siya. Makikita na per disaster, merong tatlo na mas nanaig na mga modals na ginagamit dito sa mga disaster context. So, nauna yung typhoon, merong maaari, inaasahan, imposible. Pero mas nanaig yung maaari na ginagamit dito. For the flood, kailangan, dapat, and maaari. Pero mas dominant yung kailangan, although konti lang yung difference. Sa volcanic eruption, maaari, dapat, and kailangan din, pero mas mataas yung gamit ng maaari. And for COVID-19, maaari, kailangan, and dapat, medyo matataas pareho. No? Pero mas nauna yung, mas mataas yung maaari sa kailangan, although konti lang yung difference. Meron din iba pang modals na nakita, yung pwede and posible. Doon sa ating dito. So the frequently used modals for disaster, for typhoon, maaari, flooding ay kailangan, volcanic eruption, maaari, and the COVID-19, kung makikita nyo, siya yung pinakamaraming modals na ginamit. And mostly, maaari at kailangan yung ginagamit. So tingnan natin isa-isa, ano ba yung functions ng mga modals na to doon sa pag-communicate ng mga different disasters na to. So for typhoon context, makikita na mas marami yung possibility o yung epistemic na function na discuss kanina tayo.
So halimbawa, maaaring magkaroon ng 2 o 3 bagyo sa Pilipinas or maaaring lumakas pa si Pipito sa West Philippine Sea. And another function niya is circumstantial enabling. Dito, medyo mixed, no? Minsan, yung maaari can function as an ability, can, or permission, may. No? Kasi sa walang difference sa Tagalog. Maaari can both mean can and also imply may. So dito, maaaring gamitin ng lalawigan ng pondo. For flooding, mas, kanina dito, epistemic yung mas nakita natin. Dito naman, mas circumstantial enabling. Konti lang yung epistemic or yung possibility. So, circumstantial enabling, maaaring makadaan sa lugar pero kapansin-pansin na bumigat na ang daloy ng trapiko. Or maaari nitong maihatid sa mga taong napinsala ang tahanan dahil sa baha. And the epistemic, konti lang siya, so meron siyang maaaring umapaw ang tubig for flooding. For volcanic eruption, marami yung epistemic, yung possibility, yung uncertainty. So nandun yung maaaring magdulot ng panibagong phreatic eruption and circumstantial enabling din na maaaring bumalik ng mga lumikas na mga isda at maaaring isanla ng mga magsasaka ang kanilang na apektado ng pagsabog ng Bulkang Taal ang kanilang mga alagang hayop. For COVID-19, marami yung circumstantial enabling. So, nandyan yung maaari itong magdulot ng problema sa mental health, maaari lang lumabas ng bahay, etc. And the possibility, madami-dami din, maaaring tumaas ang panganib ng muling infection, ng Omicron. Tatandaan niyo pa yung Omicron. Okay. So, ano nakita natin? So, in this case, maaari functions as epistemic, deontic, and dynamic. So, maaari siyang mag-express maaari. Okay, maaari mag-express ang maaari ng possibility, ng permission, or ng ability. And in this case, anong background of conversation yung mas kontekstong ginagamit siya? Nandun yung epistemic and circumstantial enabling background. So yung pagbibigay ng permiso na gawin ang isang bagay. For typhoon and volcanic eruption, ano ngayon yung kino-communicate niya? Nagko-communicate siya ng uncertainty and obligation. It describes unpredictable nature, behavior, and state ng vulkan at ng typhoon. Sa COVID-19, the same, uncertainty and obligation, mainly describing the unpredictable state and effect of COVID-19. And makikita rin dito, bakit may obligation? Because it mainly describes what the government usually papunta sa LGU, no? What the government and people can and may do during the pandemic. And sa flooding naman, usually permission, what is allowed, basically, it does not describe the nature of the disaster, but it describes yung state ng location kung saan nangyari yung disaster. Saan nangyari yung pagbabaha. Hindi yung mataas yung tubig ng baha. Hindi masyadong dinidiscuss yun. No? So, describes the nature and state of a place or location, mas less yung uncertainty. Bakit? Kasi sa palagay ko, cyclical na siya. Lagi siyang nangyayari sa atin. No? So, expected na natin yung pagbabaha. Wala na yung uncertainty. Alam mo na pag kasama ni typhoon, automatic may baha. Kasama ng ulan, automatic may baha. So, yung mga posible, maaari, etc. na uncertainty dito, medyo nawawala na siya. Next natin ay dapat. So according kina Shackle Lotanes at kay Maliksi, it denotes external necessity or appropriateness. So tingnan natin, pareho nga ba? Sa typhoon, kung tutuusin, halos dalawa. Para sa akin, ito ay all obligation. But I separated the obligation na internal sa external. So ano pag sinabing teleological? So dito, halimbawa, dapat ay nakabatay sa partikular na sitwasyon ng isang lugar ang mga pulisya. Yung normative, siya yung mas generic, yung obligation based on rules, protocols, values. Dahil dito, nagpapaalala ng pag-asa na dapat maging handa ang lahat. Same with flooding, mas teleological. So parang mas specific to a particular objective yung pinag-uusapan dito ng paggamit ng dapat.
dapat may ahensya na magdetermina kung kailan bubuksan ng floodgates. Pero sa normative, dapat gawing maaga ang abiso kung ano yung rules and protocol na dapat gawin for everyone. Dapat gawin ng Kamara. For volcanic eruption, meron ding normative naman ang mas marami kaysa sa teleological. Dapat magtungo sa mga itinakdang evacuation areas. So yung kanina tanong ko, mas marami yung nag-raise sa kailangan kaysa dun sa dapat. So yung bakit? No? Bakit kaya? No? And then dapat umabot sa 1 oras na tuloy-tuloy na lava fountaining at pagputok ng bulkan bago itaas sa alert 5 no? Ang bulkan. And for the teleological, dapat mag-evacuate sa loob ng 1 oras. For COVID-19, teleological pa rin. So parang nakaset na to a particular goal. No? So internal necessity, pinag-uusapan ng obligation. Sinabi ng Octa Research, dapat magkaroon ng circuit breaking lockdowns. Versus, dapat magsuot pa rin ng face mask at helmet ang magmamaneho at pasahero. Okay? Pero kung tutuusin, lahat sila ay obligation. You are obliged to do this or follow this. So therefore, we have dapat functioning as Biontech na modal na nasa teleological background mostly, which means relating to a future objective. Mas ginagamit natin siya sa context ng disaster when we talk about something we plan or mainly for mitigation, prevention. So for typhoon and volcanic eruption, nandyan yung obligation, nakikita nyo, and recommendation ng paggamit ng dapat. Describes what is required, and it describes what the speaker thinks is necessary. Pwede kasing dalawa eh. Kung ano yung required for the general public, ano yung necessary sa palagay ng nagsasalita. So mainly, nakafocus siya sa preparation and mitigation. For COVID-19, nandun yung obligation. Describes obligation of people and government during health emergency. Ano yung dapat ninyong gawin during COVID-19? Kaya mahalaga yung adherence to rules, norms, and protocols. Naalala niyo nung COVID-19, no? Ang daming bawal. Social distancing, bawal pumasok ng walang mask, walang etc. Yun yung reason kung bakit din ako na-interest dito sa topic. Kasi bawal nga hindi pumasok sa isang establishment na walang mask. Pero bakit kaya marami pa rin yung nagbababa ng mask? Marami pa rin yung hindi nakamask. Or sa konteksto ng dapat nagsilikas na yung mga malapit sa yung mga dagat. Anong tawag doon? Yun, so malapit sa mga tubig, yung tubig kapag may typhoon. Pero bakit pag nasa news, hindi sila nakalikas kaya sila na-apektuhan? So marami siyang possible factors. Siyempre, hindi lang naman yung, kasi posible din na ayaw iwanan yung mga properties, posible din na nahihirapan huminga, kaya yung ayaw, kaya dapat tatanggal ng mask, mga ganun. So, may other factors, but it made me think, ano kaya yung nire-relay na information sa public para hindi nila maisip na necessary to or unnecessary mo ito. Pwede hindi ko sundin or dapat kong sundin. Huh? So, doon pumasok yung modals. So, what is appropriate and basically here for COVID-19? Prevention and mitigation of disaster din ang pinag-uusapan. For flooding, mainly obligation. Nandun sa what can be done. Andyan na siya eh. Ang question na lang, paano natin mas mapapa-unti pa. Hindi naman prevention eh. Medyo malilesen yung magiging effect ng disaster. Kaya mas mitigation yung ginagawa. Next is kailangan. So, kailangan denotes necessity according sa studies. No? So, sa paggamit nito sa context of disaster, nandyan yung, kung makikita natin, isa lang talaga yung function niya with the rest of the disasters context. Teleological. No? So, nandyan yung kailangan magpatupad ng kaukulang paghahanda. Ibig sabihin, objective. No? Kung ano yung pinag-uusapan nating goal. Tapos, sa flooding, ganun din, kinakailangang masuri, kinakailangang magpatupad. Same with volcanic eruption, kailangang ilikas, kailangang maobserbahan, kailangang itayo
para sa mga residente. And for the COVID, kailangan isuot ang face shield, kailangan sumunod sa health protocols. Now, same with the DAPAT, Deontic, but this time was more on necessity rather than obligation yung pinag-uusapan. Mas teleological, relating to a future objective. Ano ba yung objective? Maiwasan kayong magkasakit, kaya kailangan nyo magsuot ng face shield. So for typhoon, makikita na mas ginagamit yung dapat more than the kailangan. Iisip ko kasi nga, mas, di ba yung effect talaga ng typhoon, kailangan yung sundin. Dapat, kasi ito na yung nakikita natin na effect of typhoon based on studies. Therefore, ito na dapat yung ating mga reaction or yung ating mga gagawin. Minimal yung data na nakita ko ng kailangan for the typhoon, but mostly, yung paggamit ng kailangan dito sa typhoon ay nasa context of assessment. Ano yung nangyari? Ano yung mga kailangan natin gawin based on this context na nangyari? For volcanic eruption, necessity, and actions related to, pinag-uusapan mostly paano yung pag-evacuate, paano yung pag-rebuild, paano yung pag-monitor ng mga volcanic activities, o paano at kailan ilalabas yung mga alert levels. For COVID-19, balik tayo sa obligation. So obligations directed to the government, the LGUs, at sa general public. And for flooding, mga necessary actions related to flood control, mitigation, yung pag-rescue, ano yung mga kailangan para ma-rescue yung mga nasa gitna ng pagbaha, at yung assessment doon sa pagbaha. Next naman natin is yung pwede. Basically denotes ability, permission, or possibility. Kasi pwede medyo marami siya na function. Depende din sa form na ginagamit. Kasi meron ding negative plus pwede, hindi pwede. Napo pwede rin. Papasok sa maaari na hindi maaari. So, for pwede, makikita nyo na medyo iba-iba yung gamit. So, meron tayong epistemic, expressing possibility, pwedeng maging severe tropical storm, pwedeng maging typhoon, pwedeng magbago pa ang track. And ability, or circumstantial enabling, kung pwede, sabay-sabay nang ibigay ang ayuda. For flooding, nandun naman siya sa, yun nga, wala masyadong possibility, no? Consistent tayo, no? Nandun siya sa ability, circumstantial enabling. Pwedeng maibigay na tulong, pwedeng gawin para maiwasan ang pag-apaw, and restrictive. No? Papasok na yung sinasabi ko isang form. No? Hindi na pwedeng daanan ang dapitan. No? So dito na papasok yung sinasabi ko kanina na state of the location where the disaster or the flooding happened. More than the description of the disaster itself. Volcanic eruption, ability din, epistemic possibility, and enabling din na permission naman yung makikita natin. So the first one, you have pwedeng pansamantalang tigilan ng ating kababayan mula Banyaga. Tigilan, yung kung saan sila magsistay. And the possibilities, pwedeng mauwi sa pagsabog. And circumstantial enabling na permission, pwede na pa rin silang magsagawa ng rescue. For COVID-19, ganun din. Circumstantial enabling, pwede nang luwagan, pwede nang hindi gumamit ng face shield, pwedeng lumahok sa pilot implementation, and meron din nakita, although kaunti lang, yung possibility, pwedeng pagmultahin. Posible kayong magmumulta kapag hindi kayo, o lumabag kayo sa health protocol or standards. So for pwede, medyo, marami yung function niya. So meron kang epistemic, meron kang deontic, tapos makikita siya sa circumstantial enabling background, sa restrictive background, at epistemic background. So nagbibigay ng permiso, nagpapahayag ng kaya niyong gawin, nagpapahayag ng hindi pwedeng gawin. So sa typhoon, it expresses uncertainty in communicating typhoon. Yung possibility nga. So basically, dinidescribe niya yung state. Pwede nga lumala ng isang typhoon. So flooding, permission. So for flood-related communications. Mainly, nakatutok siya sa steps, assistance, ano yung pwede mong prevention.
For volcanic eruption, possibility din ng mangyayari, and the measures that can be done during the eruption. And for COVID-19, primarily expresses ability and permission or restriction rather than uncertainty. So mas rules. Mas, parang realize ko, ang daming rules na ginawa during the COVID-19 because it's the first time na na-experience natin. So kailangan mag-implement something. And the last one is posible. Siguro naman, alam niyo na kung ano posible. So, posible, possible, possibility. So, lahat yan, nagdi-discuss ng epistemic function. So, uncertainty, posible pang makaranas ng pulong-pulong pag-ulan, posible maging super typhoon. So, in this case, we talk about the behavior and state of typhoon. For flooding, ganun din, posibleng bumaha sa lugar na malapit sa river, posibleng patindihin pa ni Inday ang kondisyon sa mga barangay when it comes to flood. For volcanic eruption, posibleng magkaroon ng mas maraming pagdaloy ng lava, posibleng dumaloy ang lahat, posibleng magkaroon ng magnetic intrusion. And for COVID-19, posibleng lalo pang tumaas ang kaso ng COVID-19, posibleng bumaba sa 83 cases. So dito, mas tinututukan yung case, status, number, what to expect, protocol changes, steps, and effects of the COVID-19. Yun yung nakita ko mostly doon sa epistemic functions. So, epistemic and evidential, si posible. Pabalik natin yung epistemic, alam nyo na, possibility siya. Evidential, naglalahad siya ng, inire-relate yung modal sa evidence for factual status. No? And mostly, nakikita natin to for volcanic eruptions. Kasi sa volcanic eruptions, dinidescribe talaga nila yung estado ng vulkan at kung bakit posibleng mangyari itong ini-expect nila based dun sa state of the volcano. So talagang may evidential na form. And mostly, meron tayong epistemic background because uncertainty yung ini-express. So, epistemic and evidential functions for communications related to COVID-19, typhoon, and volcanic eruption, mas epistemic or assumptions, usually for flooding, ginagamit siya sa context of assessment, and mas meron siyang evidence or presents facts about the status of typhoon or volcanic activity, usually with the use of the conjunctions ayon sa or batay sa, based on. So, may mga pinagbata. So to summarize, ito na yung mga nakita kong modals sa Filipino, and in the context of disaster, yung epistemic, which basically expresses possibility or probability, mas ginagamit yung term or yung modal na maaari and posible. For normative, basically, pag general obligation, rules, norms, protocol, ano yung appropriate, mas ginagamit yung dapat. For teleological, na internal obligation, meaning necessity or obligation according to a particular, specific goal, mas ginagamit din yung kailangan. Although, ginagamit din yung dapat. And then, sa circumstantial restrictive, what's allowed and not allowed, basically, meron kang pwede and maaari. And for the enabling, mas ginagamit si maaari. Usually sa mga news reports, parang maaari yung lumalabas na form kesa dun sa kapwede. Now, ang epistemic, basically, we talk about certainty. No? Yung level of certainty. So sa level of certainty, pwede gamitin itong tatlo. Meron kang maaari, posible, and pwede. At sa ang disaster natin, madalas silang nakikita ang ginagamit. Typhoon, volcanic eruptions, and COVID-19. Wala nga sa flooding. Sa normative, norms, values, rules, protocols, mas ginagamit yung dapat and kailangan, mainly nakikita natin sa flood and COVID-19 na mga reportees. Teleological, mainly objectives, goals for future disaster mitigation or needs assessment. Then, nandyan yung dapat and kailangan na nakikita naman natin sa COVID-19, flood, and volcanic eruption. And for restrictive, circumstantial restrictive, nandyan yung negative plus maaari or pwede na madalas nakita doon sa COVID-19 and some ay sa flooding.
So maaari is consistently the most frequently used modal in communicating typhoons, volcanic eruption, COVID-19, pandemic-related risks. Kailangan frequently used in reporting about floods, and pwede and posible are both used in all disaster categories. Sila. So ano ngayon yung function and characteristics of Filipino modals in disaster communication? Kailangan basically describes the necessary. Dapat, usually, ginagamit siya at ano yung mga expectations mo na dapat gawin ng gobyerno. Expectations from the government, from LGUs, and the general public as well. So, obligation according to what is norm, what value, what's the protocol, what's the rule, and the recommendation, yung mga higher-ups, or the mga scientists. Posible, mainly the effects or causes of a disaster, and ability as to actions for prevention or mitigation or yung future objectives. Yung pwede, permission based on protocol din or rules, and possibility on the status and behavior of disaster, ability kung anong kaya magawa, anong pwedeng magawa. And maaari is mainly probability more than possibility. So it's evidential, used in the context of assessment, and nag-i-express din siya ng permission and ability. So most number of modals used ay makikita sa articles on COVID-19. Kasi siguro, isa sa pinaka-uncertain. Marami tayong kailangan pag-navigate during that time. Mas maraming restrictions kasi affected yung bawat isa sa atin. So marami kang pwedeng i-consider. Mas marami rin expectations and obligations imposed on the part of the government, the LGUs, and the people. While the least number of modal use naman ay yung mga nakikita natin sa flooding. Hindi sila masyadong gumagamit. Maybe because nga, it regularly occurs dahil sa mga pinagagawa nilang ghost project. It focuses more on communicating the necessity rather than the obligation. Ano yung mga necessary steps para hindi na paulit-ulit na nangyayari ito. So yun yung dinidescribe. So, disaster communication related to Filipino modals, lumalabas na yung mga typhoon-related risks are mostly communicated using epistemic modals expressing possibility or uncertainty. For flood-related communications, relayed using modals expressing necessity. For COVID-related risks, communicated through propositional and event modals expressing possibility, necessity, and ability. While risk related to volcanic eruptions communicated in the context of assessment through evidential models expressing possibility. So bakit mahalaga itong mga pinagsasabi ko? Because, makakatulong na maintindihan natin bakit kaya dapat ginamit niya dito pero dito kailangan? Ano kaya ang gusto niyang i-relay na information sa akin? So katulad ng kaninang exercise natin, when we say kailangan nyo nang lumabas ng Palmahol versus dapat na kayong lumabas ng Palmahol, why was your response like that? Diba? So because probably, kailangan, dahil siya lang nagsabi na kailangan pero hindi naman talaga kailangan. Or dapat because, according to the protocol, na pag meron ng signal number 5, wala nang maiiwan sa building, etc. So communicates the necessary, the obligatory, and the uncertainties in the context of disaster. So mahalaga din silang pag-aralan dahil nga makakatulong sila para mas maintindihan natin yung urgency, yung obligatory, ano yung dapat sa konteksto ng emergency, ng disaster. It helps evaluate information that could help us come up with a clear interpretation and make suitable decisions about disaster-related risks. Kaya tinatanong kanina, sino yung aalis na agad? Sino yung titingin pa sa pigeonhole para sa score niya sa exam? So you can make decision. Dapat, ano kaya yung effect nito sa akin? Ano kaya yung perception ko? And helps the reader gauge the urgency or non-urgency of the communicated risk in disaster context. And it helps assess how the disaster is communicated and could also help in refining disaster risk information and communication. So,
kung halimbawa sa mga news articles, no, ano ba yung naipapahayag? No? Kung pwede sa news articles, paano na nare-relay yung information about the disaster, or po pwede rin sa mga information, yung NDRRMC warning, di ba? Pag nakaka-receive kayo nun, sinaswipe nyo lang ba? Stand ba na? Kasi meron ng posible ang pagbaha. Makakaranas ng orange rainfall warning. Posible ang pagbaha or maaaring bumaha sa ganitong lugar. So, how do you respond in terms dun sa nababasa ninyo? So, I hope the modals will be able to help you isip muna, think twice. Ano nga ba ang nangyayari? At ano nga ba ang response ko dapat dito sa konteksto mo? So, yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Ann. Napaka-relevant nga po nung pinag-usapan ninyo. Saka, sa tingin ko nga, magandang isipin natin at kilatisin natin yung area na ito ng grammar. Para sa link majors natin dito sa kwarto ngayon, medyo kinakatakutan yung modality. Mahirap talaga pag-aralan yan eh. Pero pinakitaan tayo ni Ma'am Ann ng framework or kung paano natin pwedeng i-approach tong area ng grammar na ito. So, meron tayong oras siguro para sa 3 o 4 na tanong. Meron ba tayong mga questions from the audience or comments? Lalapitan yata tayo ni Sir Brian or yung iba sa ating mga faculty para ilalapit na lang sa inyo yung isa pang microphone. Maaaring magtanong. Yes. Pwedeng magtanong. Pwede rin magtanong. Oo. Yan. So, galing kay Ma'am Patricia. Hindi ko po alam kung no-brainer itong question na to. Pero kasi sa Shapter and Otanis and even kay Doc M, parang laging may side note na yung distinction ng maaari at pwede ay medyo blurry dahil is on formality lang siya. That yung isa ay kinoconsider na mas formal na terms, yung isa ay less formal na terms. So paano po kaya yung yung idea po ng formality between dun sa dalawang terms, paano po kaya siya pwedeng i-consider? Paano po siya magiging isang consideration kung ipapasok po siya dun sa analysis niyo? Like, pwede po kayang masabi na on one hand, yung semantics nila ay, yes, magkaiba sila sa context na to. Pero paano kung yung mga normal na tao tulad namin na hindi, mas yung distinction namin ay based dun sa mas formal pakinggan yung maaari kaysa dun sa pwede na mas ginagamit siya sa everyday na communication. Actually, nag-reflect din siya sa data nga. Kasi nga, kung makikita nyo, di ba parang others lang si pwede, tsaka si posible. Kasi mainly, maaari yung nakikita talaga dun sa mga news reports. So, yun naman sinasabi nila, may overlap in terms of their function. Then, binanggit nga na formality, no? So, mas formal si maaari, mas casual yung pwede. Pero kung ako yung mag-a-analyze, mas nakikita ko kasi si pwede, mas nandoon siya sa ability, and then si maaari ay both ability and at the same time, permission. No? Although permission, pwede din naman. No? Pero pag sa konteksto, nung nakita natin kanina sa mga data, mas papasok nga si maaari doon sa permission and ability, but mostly si pwede mas ability. Kasi halimbawa, meron ako isang example doon na pwede nang mag-claim ng child care, parang gano'n, parang ginamit nila doon in terms of COVID-19. Pero hindi nila ginamit yung maaari nang i-claim ang child care. Parang gano'n din. So, paano nga ba? Medyo mahirap yung to identify, especially if you're a native speaker, na para sa atin wala na siyang differences. But in terms of the background, siguro, of the conversational background, so mas gamit nga si maaari doon sa isang konteksto kaysa kay po pwede. And siguro mas kinalaman din yung posibleng structure. No? Kasi si po pwede ay po pwede. Diba? Pero si maaari ay wala siyang inflection. So,
Halimbawa po pwedeng magkaroon ng something, pero meron pang past, parang wala yatang past na. Hindi na po pwede, hindi na pwede, hindi na maaari po pwede rin naman kasi may hindi na siya. Pero si maaari, wala siyang ibang infection. So maaari rin siya. I think isa lang yun sa mga possible in terms of the struktura niya. Pero sa kahulugan, overlapping din talaga sila. Pero mas ability si pwede para sa akin kumpara kay maaari. Thank you. Yung mga tanong pa po or mga komento? Yes, please. Bibigyan natin ng mic. Sa inyo na lang po, ma'am. Hello, so I'm from English Studies. So there are a bit of overlaps in terms of what we look into. But we are more so attuned to language use as a site of our asymmetries. And so I wanted to ask you if you've looked into the ideological work that these models have done, in that if how in our, let's say, neoliberal, increasingly neoliberal society where risk is being more so individualized, what could perhaps be the implication of, let's say, a privileging of the possibility models as opposed to obligation or deontic models? May isang study na ginawa si Peter Torres. No? Pero hindi talaga siya nag-focus on the models. Parang part lang siya. Nakalimutan ko na pero the context of paggamit ng sa politics, paggamit ng yung Opioids. Yun. So, tinignan niya rin doon. Pero yung konteksto ng sinasabi mong power na ikakabit doon sa paggamit ng models, hindi ko pa siya na-explore. Pero sa ngayon kasi ang tinignan ko lang is, paano natin tinitignan yung models? Paano natin tinitreat yung mga disasters? Yung perception natin bilang mga nakakarinig ng mga information na to or nakakakuha ng mga information na to. Siguro maganda yung tignan yung based on yung mga protocols na. Anong klase ng mga, or di kaya yung mga, baka meron mga policies, doon siya po pwedeng tignan siguro. Magandang i-explore din yun natin. Pero sa ngayon kasi mas tumutok ako doon sa anong perception natin bilang tayo yung naapektuhan nitong mga information na to. At bilang ikaw na nakaka-receive ng information on our end, how do we look into the disaster in terms of how they were communicated through the models? Pero magandang ano din. Kasi so far yung nakita ko, reporting kasi siya of what happened na kaya newspaper articles. Wala siyang more on, kaya nandun yung expectations na dapat ginagawa ito ng gobyerno, na kailangan gawin ito ng ganito. Pero wala more on yung mismong protocol halimbawa or rules, possibility, necessity on the end of yung nagpapatupad. No? So yun yung medyo maganda din siguro tignan. Tama ba? Nakuha ko ba yung ano? So yun. Thank you. Meron pa pong mga tanong? Okay, from that side of the room. Hello po. Medyo related po dun sa question ni Ma'am Pat. Kasi since nabanggit niyo po na medyo blurred nga po yung paggamit ng maaari tsaka pwede or ng iba pang mga models. Curious lang po kung sa time period po ba may mga ano po yung mga mas frequently na ginagamit kung kunwari po mas lumilitaw po ba yung maaari kumpara sa pwede. So ano po yung nahanap sa study? Thank you. Mas marami yung maaari. Kasi parang others nga lang si pwede. No? So mas talagang pasok si maaari in all of the disaster contexts. So hindi masyadong ginamit yung pwede. One possibility nga yung binabanggit kanina ni Ma'am Patricia, na kasi siguro this is formal because it's written. No? Pero siguro baka pag sa news na TV na spoken,
baka mas marinig din natin yung pwede instead of the maaari. May isa pala akong naalala na ginawa kong analysis between maaari and pwede is that maaari is more on probability rather than the possibility. So doon sa konteksto ng analysis, mas nasa ano yung probable, yung certainty level niya ay mas mataas kumpara doon sa pwede. Yun din yung isa sa difference na nakita ko dun. So, mas probability siya more than the possibility. Si pwede siyang possibility, pero sabi ko nga kanina, mas ability siya. Kasi parang yung, ano yung can, what you can do, what you're able to do. So, mas doon siya pumapasok. Pero, sa data, marami talaga yung maaari. Ang mas lumalabas, maaari kailangan at dapat. Silang tatlo. Yung iba, paunti-unti na makikita na meron na nag-i-exist sila, pero dominant yung models. That's why before, I just categorize them as the models of possibility and necessity. Of possibility and necessity. Kasi mas sila yung lumilitaw na possibility and necessity models. More than the ability. Okay, thank you. So, good morning po. Yung tanong ko lang po revolves around kung hindi po ako nagkakamali, yung scope po ng study niyo is within newspaper articles po ba? Although, yung naisip ko po kasi is paano kaya siya nag-lead into social media as a platform to be able to disseminate disaster risk communication. Lalo na sobrang uso na po kasi yung AI tools, lalo na sa pag-publish ng mga posts. And yung naisip ko lang po kasi is kung yung paggamit po ng AI po ba, pwede po siyang maging destructive or beneficial po, lalo na po kung yung framework po ba na ginagamit ng AI, distinct po yung nagiging models na ginagamit according to the function po na binanggit niyo po sa paper. So, sa tingin niyo po ba, lalo na po sa very prominent din kasi sa social media platforms natin, yung paggamit ng AI, especially in disaster risk communication. Yung paggamit po ba ng AI sa mga posts and disseminating this information, pwede po ba siya maging destructive or beneficial po? Lalo na po sa pag-communicate po ng mga modals. Thank you. When you say paggamit ng AI, are we talking about Parang yung nag-generate po ng translated or text? parang nag-text po, yung nag-generate po ng text. Okay, so parang yung iba text lang na generated without really basis or translated texts. Tama ba? Opo. Usually yung halimbawa na lang po yung Nag-ano sila yung sa-summarize. Opo, or yung Yeah. ChatGPT paggamit Oo. Mahalaga din. Oo, kasi syempre sa konteksto na yon ginamit siya, hindi ko alam kung saan konteksto. Kaya nga, diba, contextual analysis is very important. Kaya gumamit tayo ng conversational background analysis. Kasi yung paggamit mo ng modal will depend on, kaya sabi nyo kanila, may overlapping function, but how will I know if the overlapping function is the ability, or should I use pwede, or should I use maaari? Kasi nakaayon siya sa konteksto. So mahalaga sa paggamit ng modal, yung konteksto na pinagagamitan. And it's dangerous. No? Isa sa mga examples siguro, I presented this topic sa isang Philippine Association of American Scientists na conference. Then ang tinanong sa akin, pinabanggit siya na sa isang case daw ng earthquake sa Bicol, parang gumamit sila ng modal na ini-expect na mangyayari yung isang malaking earthquake. No? Nakalimutan ko ano yung modal na ginamit ko. So ang question sa akin is, ganun ka-importante? No? Parang pinapahayag niya na, nakalimutan ko maaaring mangyari or posibleng mangyari. Parang ganun. Tapos big earthquake na ini-expect nila. Tapos hindi nangyari. So maraming nagalit, maraming nagganon. So in that case, how will you interpret the maaari versus posible? Ano ba yung ginamit? Yun yung question dun sa akin. So sabi ko, mahalaga din kasi, either you analyze it, teleological ba to? This is epistemic ba siya? Kaya nga mahalaga yung categorization. Or baka naman evidential. Kasi if it's evidential, may factual status ka.
Therefore, malaki yung possibility na pwede mo siyang paniwalaan. So, mahalaga yung ganong cases din. So, yun yung I think very good example of sinasabi mong danger. But with the AI, yes, I think also na mahalaga siya kasi konteksto yung pinag-uusapan natin. At kung siya ay ipapahayag na out of the context na dapat na pinagagamitan niya, medyo baka hindi maiparating yung tamang impormasyon na dapat. So, yun. Thank you. Salamat po. Siguro isang pares na lang po ng tanong. Okay. Galing kay Jeff. Si Jeff. Medyo related po dun sa pinag-uusapan po kanina about Bohol. Late last year, merong viral post from a filmmaker na sinasabi niya na dapat hindi na i-post yung mga typhoons na papasok ng park. Kasi parang nagkukos siya ng fear and panic sa mga tao. So parang ang question ko lang po is, does this fear come from the fact na we're using models na, for example, maaaring mag-landfall or posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility? Yung mga ganun po ba ay sa tingin nyo nanggagaling dahil po sa paggamit po ng models po niya? Sa palagay ko, hindi. Kasi it communicates yung risk. Kaya nga tayo gumagamit ng mga ganong forms dahil nais natin i-communicate ano yung posibleng risk na madudulot, kaya magiging handa. Para sa akin, mas makakatulong siya rather than magkukos siya ng panic. Bakit ka ba nagkukos ng panic when you exaggerate the function of a particular or the meaning or usage of a particular word? No? Kailan mo kayo nagpapanik? Naaalala ko lang yung sa yung post sa Commonwealth before, bawal tumawid, nakamamatay. Anong effect sa inyo? Bawal tumawid dito, nakamamatay. Bawal tumawid, may namatay na. Bawal tumawid, mamamatay ka. So, yung manner ng pag-present is also very important. Pero yung sa modals, hindi, sa palagay ko hindi kasi maaari kailangan dapat express necessity, possibility, and the obligation. Walang threat doon nakasama. Bakit siya kailangan? Bakit siya mahalaga? Kasi nire-ready tayo of what can possibly happen. So pag sinabing maaaring tumama siya, at least meron ka ng idea na tatama siya and you can get ready. Or posibleng tumama. Or yun di ba si Juan, nagpanik ba kayo? Medyo. Okay. Kasi sinabi 5. Di ba? Posibleng tumama sa Metro Manila. But did it cause panic? Hindi. Anong effect? Parang tayo na mag-prepare. Diba? So parang, sabi ko nga parang okay yung naging communication itong last kay Juan. Kasi nakita ko lahat ng tao nagpunta sa mall at bumili ng mga emergency lights. Isa na ako dun sa nakipila. Tapos maraming groceries. Ganon. Kasi naka-ready na sila dahil dun sa binanggit na posibleng effect ni Juan. So the use of modals there, nakatulong para mas maging handa tayo. Pero magiging threat lang siguro siya or magkukos ng panic if we exaggerate. I think, kailan ka ba nagpapanik? Yung the big one, darating na. Yung gano'n. Pero wala naman kasing modals. Anyway, so yun yung aking. Thank you. Meron ka? Panghuling tanong or komento na lang po. Yes? Pwede siguro, ito na lang. Sige. Ayun po. Okay. Thank you for the presentation. Less of a question po, maybe more of a comment. I'd just like to get your thoughts on it. Na, for example, when I'm in the Visayas or sa Mindanao, the warnings that I get sa SMS are still in Tagalog. And this presentation just made me think that even if among native Tagalog speakers, yung perceptions ng modals are still not ambiguous, but it can still shift around depending sa personal interpretations ng tao. How do you think that affects the fact that most of the country doesn't speak Tagalog natively pa?
And so how would you further investigate Moodles with the goal of adequately presenting yung proper information to the public, especially with that consideration that yung among non-native Tagalog speakers, it can even be a bit more blurrier compared if you speak it natively. And yun lang po. Oo, thank you. Magandang thought yun kasi oo nga, yung ating ng mga NDRRMC, yung mga nare-receive yun, no, ay talagang ginagamit yung Filipino. Isa nga English eh. Actually, yung mga iba nga nating mga pamphlets in terms of yung emergency response ay naka-English. Kaya parang pinupush din na ma-translate siya into different languages. Mahalaga, oo, malaking effect din kasi dahil una, mahalagang ma-aral din yung differences ng gamit ng Moodles in different languages. Kasi hindi naman lahat ng kailangan ay kailangan. Necessity, for example, in different languages. Siguro, in terms of yung mga ginagawa para doon, merong project na makasama kami ni Sir Isko. Danas sa VBOX. Meron silang project na they try to translate lahat ng mga information on earthquake sa iba't ibang wika sa Pilipinas. So, isa na yun na magandang step no, na ginagawa. Tapos, in terms of interpreting din, isa din sa mga nagawa kong pag-aaral is yung how modals are interpreted differently from English to Filipino. So, nandun yun sa translation book na ginawa namin sa Depart Native. Doon makikita na iba yung konsepto din talaga natin. Because, say sa English, na nabanggit ko na yung maaari sa atin ay isa lamang, pero sa English, may may can, may ought, may ganun, no? Pero magkakaiba yung kahulugan nila. Magandang i-explore in other Philippine languages. That's a very good thought. Sa iba pang Philippine languages, may nagawa na bang Moodles? Wala pa masyado, no? I think it's part of the grammar sketch na ginagawa, pero yung tutok talaga. Yung kay Benny Nolasco. Sa Ilocano. Ilocano, yung thesis niya. Si Ma'am Tara Conana ay Chinese naman and Filipino Moodles yung ginawa niya. So maganda nga na ma-compare din. No? But then again, magbabago din kasi sila depende sa konteksto ng paggamit. No? Kung sasabi mong disaster, pwede din ganun. Pero in terms of siguro yung categorization, in terms of the general function, magandang makita ano yung pagkakaiba para malaman din natin kung paano ba nare-relay yung information in the other Philippine languages through the modals. Sino ba dito ibang Philippine language? Ano ba yung dapat sa inyo? Kaipuhan. So is it the same? Pwede bang ipalit sa kailangan? So yung mga ganun din siya. So maganda din tignan na kung paano nga ba siya. Kasi yun nga, baka nga minsan kapag nakaka-receive tayo ng mga notification or yung mga emergency alert, tapos in other languages, parang di ba, pag nagmura ka in your own language, minura ka in your own language versus minura ka in English, alin yung mas masakit? Di ba? So ganun din, kapag nakabasa ka ng isang mahalagang impormasyon sa wika mo, paano mas madaling i-absorb? Ano yung impact? Ano yung difference in terms of the perception? So magandang din siya. Thank you. Okay, pwede ba natin palakpakan ulit ang ating speaker na si Professor Mary Angie Bacolod sa kanyang pagbabahagi tungkol sa Filipino Disaster Risk Communication. Yan. So, magtatapos ng ating taon at isa na lang po ang ating natitirang PILS installment para sa taong 2025. We will be having our PILS in December on the so-called Angry Register in the Bicol languages. Be delivered by Professor Jesus Federico Hernandez. And we hope to see you there once again on that final installment of PILS. Have a pleasant day, everyone. Thank you.